Welcome to my channel guys! It's me again, Lulu, ang inyong Lala Lulu na nagfi-feeling vlogger. So for today's video, ang gagawin natin ay isang tall cake. Paano ito pakinisin in real time? So nakikita nyo dito, lahat ng ilalagay natin, ginawa ko na a night before. At ito naman, kinabukasan na at maya-maya ang pick up. So ayan, nagre-ready na tayo para sa ating cake. So as usual, kailangan natin i-assemble, kailangan natin lagyan ng filling, at dito nga ipapakita ko sa inyo, hindi ko ita-time-lapse para makita nyo talagang mabuti kung paano ito i-assemble, kasi nga ito ay tall cake or mataas na cake. Ang taas nito ay umabot ng 8 inches nang wala pa siyang icing. At ang size naman ng cake is 6. So bali 6 by 8. Yes, gumagawa na ako ng mga tall cakes at madalas nga tall cakes ang ginagawa ko. Pero hindi ko sa inyo na iisa-isa at maipakita kung ano ba ang tips or hacks para nga hindi mabuwal at hindi lumobo ang inyong cake. Kasi nga ito ay mataas at dito nga ay meron tayong 6 layers. Usually kasi pag nagiging mataas yung cake ko, lalo kung 6 inches ang laki, ginagawa ko na lang siyang 3 layers. So bali, chunky yung bawat layer niya or malalaki. But this time, ginawa ko siyang 6 layers. So medyo delikado pag ganong 6 layers na, kasi nga maninipis ang layers niya, may tendency talaga na mabuwal ang ating cake. So ayan nga, so ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yun na secure tayo kahit pa ibiyahe ang cake. So ayan, naglagay tayo ng frosting, nilagyan na natin ang filling natin na caramel, and then eto nga, nagkape pang lola nyo dahil talaga namang umaga ito. So ayan ang ating DIY cake board na same size, 6 inches. Ginawa ko lang at kinover ko siya ng cling wrap. So bago ko ipatong, ito yung ika-third layer. So ang after third layer, maglalagay na tayo nitong ating DIY cake board. So naglagay lang ko ng frosting para dumikit yung ating cake board. So ayan. May nabibili namang cake board na ganitong size, pero since wala ako, nag-DIY na lang ako. Anyway, malinis naman yan at covered siya ng cling wrap. So ayan, nilagyan ko ulit ng frosting para nga dumikit yung next 3 layers sa taas. So ayan. Sa ganyang paraan, masisecure natin na naho-hold na yung bagang pinakagitna niya, naho-hold na at may lakas na siya kahit pa magpatong pa tayo ng another 3 layers. So ayan ang tip ko sa inyo for today's video. So continue ang ating paglalagay ng frosting at ang ating paglalagay ng filling. So ayan, ito na ang panglima yata to. Yes, panglima. Then sunod na ang pang-anim. So at ayan, makikita nyo, bawat lagay ko ng layer ay dinidiin ko. Yes, may purpose po yan. Hindi lang siya ay mapantay, kundi para yung air na paglagay nyo ng filling, may natatrap minsan, hindi ididiin nyo para lumabas yun. Kasi minsan ito yung nagiging cause na lumulobo ang ating icing. Kahit pa nga icing, lumulobo. Kasi may air sa loob. Yung hindi pantay-pantay ang pagkalagay mo ng icing, may mga spaces. Pag nilagyan mo yan, pag ilang minuto, makikita mo maglulobo na ang inyong cake. So, ayan. So, sinukat ko at hindi malabo, hindi ko napakita, pero 8 inches po yan. At nilagyan ko siya ng barbecue stick. 3 lang na pa-triangle. Ganyan lang ako maglagay ng barbecue stick kahit mataas yan. Pero tagos yan sa ating drum. Ang ating drum dito ay size 10 inches. Drum ang gagamitin natin pag mga ganito para tumagos ang ating barbecue stick. So 3 pa square at pinuputol ko na. So ayan, ready na for frosting. So ayan, ang frosting natin is no other than whip it ng Bakersfield. Syempre, ang ating pinagkakatiwalaan. O ayan, nakita nyo, na-covered na siya, pero hindi siya pantay at masyadong na mataas. Kung makikita mo, yung plastic scraper ko is mas mababa. So, mas mataas. So, kailangan natin ng mataas. At nakikita nyo dyan, pinapakita ko dyan sa video na yan na
may mga spaces. Pag, yan, tignan mo, may space ha. Pag in-straight ko si scraper, may space siya. Yun ang hahabulin natin pag naglagay tayo ng icing. Ayan yung mga technique na hindi ipinapakita. Pero ipapakita natin kasi nga para sa ating mga newbies. So, kung ano yung may, pag in-straight mo yung scraper, makikita mong straight, pero pag inano mo sa taas ay may mga space siya, dun ka magdadagdag ng icing. So, ayan, nakikita nyo, parang tinatapal-tapal ko lang ang icing. Kasi nga, yung iba, straight na. Yung iba, wala pa. So, kailangan, hindi ka na, no need na tapalan mo siyang lahat. Mamaya na yun, later. Pag napantay mo na itong pag-cram coating natin. So, ay. So, dahil nga mataas ang cake natin, lagi kong sinasabi na kailangan ang scraper na gagamitin nyo ay mas mataas sa cake. Okay, ito ay para sa mga newbie. But sometimes, yung mga master na kahit hindi pa ganong kahit mataas ang cake, kaya nilang pantayin. Pero, advisable talaga sa newbie na talagang mas mataas dapat ang scraper sa cake para makuha nyong pantayin ang inyong cake. So, ayan yung tip na may bibigay ko sa inyo. At continuous lang nga at nilagyan na natin almost pantay na ang ating cake, diba? Sa una nakita nyo, tabingi siya. Pero, ayan, pantay na ang ating cake. So, ayan, nililevel ko lang yung sa ibabaw. Pero yung cake natin na ito, uulitin ko, ay hindi talaga siya flawless na pagkakinis. Hindi talaga siya super kinis kasi ang design na binigay ni client ay may texture. So, yung inspo ni client ay may textures. Pero, pinakinis muna natin bago natin gawin yun. So, kailangan nga pantay. So, ngayon, ito na yung last na pag-level natin ng cake. So, ayan, nilevel ko yung sa top at gumamit ako ng piping bag. Yes, advisable ito na gumamit kayo ng piping bag, especially pag newbie kayo. Kasi mas madali magpantay ng cake. Unlike kung lagay lang kayo dyan ng lagay ng icing. Sa mga ganun, mga master na yun. Pero itong pinapakita ko sa inyo is for beginners. Yes, kasi mas madaling pantayin kasi nga pantay na yung ating mga icing. So, ayan nga ang ating scraper na ginamit. So, ayan, pinapaikot ko to real time to ha. Kung makikita nyo is dahan-dahan lang. Huwag nyong madiliin. Kasi nga, mahirap talaga magpapantay. So, kung makikita nyo habang umiikot yung turntable natin, hindi pa rin talaga siya totaling makinis. May mga naiiwang uka-uka. Pag ganon, yun na ang lalagyan nyo ng konting icing. Then, uulitin nyo lang yung pagpapaikot ng turntable. Okay? So, gamit din ang ating acrylic na scraper. So, ayan. So, may texture nga ang ating cake. Pero pinapakinis ko pa rin kasi nga mas maganda yung ganon. O, diba? Pero ito, napapakita ko na sa inyo kung anong ibig ko sabihin ng textured cake na gusto ni client. So, ayan. So, medyo pinapakinis ko lang ng konti. Konting-konti na lang at malapit na. Talagang tiyaga is the key para mapakinis ninyo ang inyong mga cakes. Yes. Tiyaga is the key. So ayan na. Oh, ito na. Ayan, sa wakas natapos din at ito na yung finished product. Mayroong crown sa ibabaw, may pasobra kasi nga ganyan nga. At ito yung focus na ibig ko sabihin na texture. Ayan o. Hindi siya talagang flawless na pagkakinis. So, ayun, maglalagay na tayo ng ating mga details. O, ayan, isang
pakita ng lola nyo. O, ayan. So, ayang details natin na fondant, di ba? Ang details sa fondant natin, ang ginawa natin, a night before, palagi kong sinasabi yan, para mag-dry ang inyong fondant. Kasi nga, soft icing ang gamit natin. Ayan, may tendency ring mahulas. Pero, at mabigat nga yan, kita mo makapal, pero hindi yan humulas. So, ayan na ang finished product natin. Kung nagustuhan nyo, pa-like na lang po, o diba? At ito na, may flex ko lang itong gawa ng aking anak. Yan yung kanyang ginawang topper. So, yung Cricut na yan, yung pangalan ng nag-order or baby na nag-order. So, nagpa-picture muna tayo. Ayan, simple siya. Mataas siyang cake. Pero, kailangan mo din talaga nga. Kasi mahirap yung, may nakita kasi ako, hala, nabuwal yung cake. O, diba? Mahirap na. So, maging sigurista na lang tayo. So, ayan na nga. Ayan. Thank you so much for watching. At palagi kayong nakasupport. Kaya, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pa-subscribe naman po. At, paki-click ng bell parang lagi kayong updated sa ating mga susunod pang video. So, thank you so much for watching. God bless and see you again soon. Bye-bye. Ingat po ang lahat.